Ang mga pinakabagong balita at mahalagang issue na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa ngayon po ay Pisana. ang mga unang balita. Magdamag ang naging pag-ulan sa Quezon City kaya nahirapan sumakay ang ilang pasaherong papasok sa eskwelahan at trabaho. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Good morning. Sa Magdamag, hindi naging malakas ang pag-ulan pero naging patuloy ito at panaka-naka ang pag-ulan. Sa Commonwealth Avenue, umulan kaninang bandang alas 3 ng madaling araw. Naging mabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil basa ang kalsada. Maulan din sa Litex na daanan din ng maraming sasakyan. Gayun din sa ilan pang pangunahing kalsada ng Quezon City, tulad sa Quirino Highway at Mindanao Avenue. Bago mag-alas 5 ng umaga, ganito pa rin ang sitwasyon sa gawing Luzon Avenue, corner Commonwealth Avenue, southbound lane. Ang mga commuter, iba-iba mga karanasan sa pagpasok sa umaga pero generally nahihirapan daw sila na pumasok ng maulan. Sa mga oras na ito naman ang situation dito sa Commonwealth Avenue. Nasimula na yung rush hour, kaya makikita nyo mas marami na sasakyan, pero hindi naman nauubusan na masasakyan ang ating mga commuter. Ito ang unang balita mula rin sa Quezon City. Bam Alegre, GMA News. Huli ka, ang pagtawid ng lalaki niya sa gitna ng rumaragas ang ilog sa barangay Labangal sa General Santos City. Nang makalagpas sa gitnang bahagi, uminto siya sa isang concrete pipe dahil bagyapan tumaas ang tubig. Maya-maya itinuloy niya ang pagtawid. Ayon sa uploader ng video, walang tulay sa lugar kaya sa ilog mismo tumatawid ang mga residente. Ligtas naman daw na nakatawid ang lalaki. Pansamantalang nakalaya si dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa ng 1 milyong piso sa non-bailable na kasong malversation kaugnay sa flood control project sa Pandi, Bulacan. Paliwanag ng Sandigan Bayan, wala raw matibay na ebidensya laban sa dating senador. Ang reaksyon dyan ng ombudsman na nagsampa ng kaso sa unang balita ni Jonathan Andal. Pagkalabas ng kulungan, nag-post ng selfie si dating Senador Bong Revilla kasama ang kanyang pamilya. May caption ang mga litrato na God is good, salamat Panginoon. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nagsampa ng kasong malversation kay Revilla, hindi pa sila talo. Sabi ni Remulla, inasahan na nilang mangyayari ito dahil tila trinabahoan niya ang pagpayag ng korte na makapagpiyansa ang dating senador. Kasi we predicted this to happen. Alam na namin ito. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero it's an eye-opener that we have to fight harder for this battle, for us to win the war against corruption. Ani Remulla, gusto niyang makausap si Chief Justice Alexander Resmundo na magreretiro na sa Nobyembre. Maybe we have to look at in the selection of people that are there, yung kanilang staying in office should always be looked upon by the Supreme Court. Titignan, bibigyan ng test yung mga tao na pwedeng umaabuso. Dati nang kinwestiyon ni Remulla ang umano'y korupsyon sa hudikatura, non-bailable o walang piyansa ang kasong malversation. Pero humiling si Revilla sa Sandigan Bayan na payagan siyang magpiyansa na pinagbigyan ng korte sa halagang 1 million pesos. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, pinayagan si Revilla na magpiyansa dahil bigo ang prosekusyon na maipakitang malakas ang ebidensya para patunayang guilty si Revilla sa kaso. 3 mahistrado ang nagdesisyon sa piyansa ni Revilla, sina Associate Justice Fritz Brian Anthony de los Santos, Ronald Moreno at Carl Miranda, ang mismong chairman ng Sandigan Bayan 3rd Division. Si Miranda lang ang hindi sumang-ayon na payagang makapagpiyansa si Revilla. Aniya, may matibay na ebidensya na mahalaga ang naging papel ni Revilla bilang project proponent sa umano'y Ghost Flood Control Project para magamit ang naturang proyekto sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Dagdag niya, hindi patas na pinayagan ng korte na makapagpiyansa si Revilla pero hindi ang mga kapwa-akusado sa kaso. Malakas naman kasi anyang mga ebidensya na si Revilla ay hindi lang basta kasali kundi mahalagang instrumento sa umano'y sabuatan na established din naman daw na personal na tumanggap si Revilla ng paunang kickback alinsunod sa sinasabing kalakaran sa flood control projects.
Sa kasong inihain ng ombudsman noong Enero, sinabi nitong nagsabwatan si Revilla at 6 na kapwa akusado para ilabas ang 76 million pesos para sa flood control project sa barangay Bunsuran, Pandi, Bulacan na non-existent pala ng inspeksyonin. Pangalawang pagkakataon na ito na makulong ni Revilla. Una noong 2014 nang kasuhan siya ng plunder at graft matapos madawit sa pork barrel scam. Pero na-acquit siya sa plunder noong 2018 at sa graft noong 2021. Acquitted siya, pero pinasoli yung pera sa kanya. Okay. Oh. Ano yung sabihin nun, di ba? Nasa na, ba't hindi pa nakukuha yung 123 million na pinababayad nila? 1, 2, 3? Oh, 123 million. Matagal na yun. Kay Bong Revilla. Matagal na yun. ganun? Matagal na yun. Kasama niya sa judgment of acquittal. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag dito ang Sandigan Bayan at si dating Senador Revilla. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News. Magkakaroon ng pagdinig ngayong araw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa iba't ibang fair hike petition. Kaugnay yan sa patuloy na taas presyo ng mga produktong petrolyo at kakarampot naman na bawas presyo. 2 hanggang 10 pisong taas pasahe ang hirit ng 3 grupo ng mga jeepney driver at operator. Humihiling din ng taas singil sa pasahe ang mga UB Express, motorcycle taxi at taxi. Ayon sa LTFRB, kabilang sa mga kinukonsidera nila para sa taas pasahe ang sahod ng commuters. Kukuha rin sila ng datos sa Department of Economy, Planning and Development. Wagi ng ginto si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa kanyang laban sa First International Pole Vault Meeting sa Germany. Na-clear ni Obiena ang 5.76 meters sa kanyang unang attempt sa 10-man field. Sinubukan din niyang malagpasan ng 5.90 meters pero hindi pinalad. Bago yan, nakuha ni Obiena ang second place sa Meeting Madrid matapos ma-clear ang 5.85 meters.